Hello everyone! Welcome sa League Photos and Film. In today's episode, behind the scene tayo, isa sa ating mga photoshoot. Welcome back sa League Photos and Film. At syempre doon sa mga bago lang dito, if you're on photographies, portrait, landscape, lifestyle, generally photography, tamang-tama itong channel to para sa inyo. You can subscribe at hit nyo rin yung ating bell notification. Today, pupunta tayo sa isang hotel dito sa Dubai. Isang kliyente namin to na nag-lifestyle shoot kami. Pinicture natin yung the entire room. At syempre, itong project na to ay para sa mga social media. Although, ito kasi nauuso ngayon dito, yung mga advertisement, campaign. You have to shoot doon sa location. Ito yung sinatawag nating lifestyle shoot. And this particular video, doon tayo mag-shoot sa bedroom kasama ng the whole family itself. Hindi naman to totoong pamilya, mga model din to. At siyempre, kagandahan nito, isang tip ko lang sa inyo, kung mag-shoot kayo sa mga ganitong lugar, make sure na prepared kayo, lalong-lalo na kung hindi pa kayo nakapunta advance sa location. In this particular event, biglaan to, biglang nagpatawag ng photoshoot yung kliyente. Gusto nila, na-notice kami one day before, So, ang kailangan natin gawin as a photographer, dapat prepare tayo. Prepare tayo sa mga gamit na dadala natin. So, hindi ko siya nakita ko lang siya sa website. Nagdala na rin tayo ng mga gamit. Nagdala tayo ng mga gamit para sa photoshoot. Kasi meron kasing room na walang masyadong ilaw. Okay? Hindi malaki yung access niya sa araw sa labas, But in this case, malaki naman yung window nila, yung glass window nila, kaya may access tayo. But nevertheless, in this shoot, gumamit tayo ng modifiers. Ito ang ginamit natin, isang Godox UV 165 cm, ito naman, ginamit lang natin to for fill light. Actually, kung nakikita nyo, malaki yung kanyang window, marami siyang access para sa ambient light. So, maganda. But, merong mga hotels room na talagang maliit yung window, yung access nila sa lights, mahina. Kaya, kung kayo po ay nasa photography, be prepared on this one. Okay? In this room, kung napapansin nyo, pwede na tayong hindi maglagay ng ilaw, dahil yung front ng bed, kung saan pupunta yung mga model, meron na silang may lights doon, meron silang lights sa likod, sa harap nila. But ginawa ko pa rin lagyan ng ilaw kasi guys, kung manonotice nyo, ang sun kasi every minute na babago ng position yan. So yung shoot, kung maistorbo, I maintain the lights there para yung lights namin, kahit na mag-shoot kami in 30 minutes, hindi siya mababago ang ilaw. Okay? So din ang ginawa ko dyan, look like ginagamit nating lights parang siya na yung sun, okay? Kasi medyo yung shoot namin umabot dyan ng 30 minutes. Kung ginamit yung ambient light, hindi ko mapapansin talaga. In a minute, hindi mo napapansin bumababa o tumataas yung araw. Binigyan ko talaga siya ng, yun na lang din ang naging yung ilaw na yun para control natin, hindi siya nababago in 30 minutes.
Guys, isang tip lang dito na kapag nagsushoot kayo ng mga ganito, especially yung lifestyle shoot at saka yung mga model, actually hindi sila magkakilala. Doon lang kami nagkita-kita kahit yung mga model. So make sure na yung model natin magiging komportable sa atin. So first, pag na-meet nyo, alamin nyo yung pangalan. Of course, I think a little chat in 5 minutes, tanong ka kung saan, kung anong ginagawa niya. So para maging komportable kasi guys, kapag ang model hindi komportable sa'yo, napakahirap lumabas sa picture talaga yung mga emotion, yung natural, no? Kahit patawanin mo yan, kapag hindi siya komportable do sa nagsushoot, lalabas yan sa photography. So, make sure na a little chat, no? Before the shoot. Siyempre, at saka, i-discuss nyo na rin kung ano ang gusto mong gawin, at saka kung saan siya komportable. At siyempre, lalo na sa mga babae, no? Meron silang mga angle na ayaw nila i-posisyon. Meron gano'n, no? Meron sinasabi nila na, oh, medyo malaki yung shoulder ko dito, pwede bang bawasan? So, mga gano'n. So, at saka siyempre, i-observe mo na rin. Kasi one time meron akong na-shoot. Model talaga siya. Gusto siya talaga i-model sa skincare. But nung dumating sa, sa shoot, meron siyang balat dito. Pero I don't know kung bakit siya ang pinili, no? So, ang shoot natin, siyempre, alam mo na yon. Hindi mo siya pwedeng kunan dito sa part na to, lagi yung side na to. So, kung meron man lang full face, siyempre may nakaharang. Yung mga ganun ba? So, kailangan natin din maging observant sa mga giging model natin. May mga model kasi na medyo rin hyper naman sila. Meron silang, pero ang shoot dapat seryoso. Yung mga ganun, no? So, i-consider natin yan. Okay? And dito, wala namang naging problema. Dahil mga naging cooperation na napaka-operative nito kahit yung mga bata at isa pa yung mga bata. Minsan moody yan, napakahirap i-shoot ng mga bata rin. So dapat yung pasensya bilang isang photographer na andon. So make sure guys pag mga bata ang i-shoot, dapat handa ka. Minsan meron ka dapat medyo may dala kang medyo yung meron kang mga candy, yung mga para matuwa sila, may konting toy na ipakikita. And I think it is the best tip ko para generally. Pag nagsushoot kayo, kung may pwedeng magpatugtog ng music, lalo na pag mga bata, itanong nyo sa kanila kung anong favorite music nila. Kasi during the shoot, naririnig nila, parang ginaganahan sila. Nagiging natural yung ating photoshoot o anong mga event natin. Okay? That's it guys. Thank you very much for watching ng ating video today. And of course, maraming salamat sa inyong lahat for keeping watching ng League Photos and Film video every week po. At minsan meron tayong in the middle of the week. At syempre, kung meron kayong mga comments, suggestion, you can comment down below. And of course, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe at hit nyo na rin yung ating bell notification. So guys, until next week, dito po sa League Photos and Film, dahil dito, hindi ka mag-iisa. Bye-bye!